Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. So tiyatalakay na natin ang huling bahagi ng adabu tilawatil Quran, magagandang asal sa pagbasa ng Quran. So merong 8 na tinukoy, yung istiada sa pagsisimula ng pagbasa, basmala, pagsabi ng bismillah sa simula ng surah, liban na lang sa surah at-Taubah. Pangatlo, ang tahara. Panlima, ang khusyu, yung nagpapakumbaba ang Muslim habang nagbabasa ng Quran. At yung panlima, yung tadabbur sa mga aya ng Quran. Pang-anim, yung sasambit ng ilang mga kataga na may kinalaman sa mga aya na nababanggit sa Quran. Ibig sabihin, nagre-respond ka, tumutugon ka sa mga nababanggit sa aya. Kapag nabanggit ang impyerno, nagpapakupkop ka kay Allah. Kapag nabanggit ang paraiso, hinihiling mo ito kay Allah, tiba bang mga katulad nito. Pero yung mga yun, sa labas ng sala. Sa labas ng sala. Pampito, pagbabasa ng Quran sa tartil, yung katamtaman na bilis. Pangwalo, yung pananahimik kapag ang Quran ay binabasa sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa mga dapat na makarinig nito. Inshallah. So, panghuli na mga nabanggit dito, mahaba na ito ng mga paragraph. Pero may kinalaman na ito sa pagsasabuhay naman sa Quran. At ito yung masasabi natin na isa sa mga magandang asal ng tao tungo sa Quran na maaring hindi nasasabuhay ng marami. Kay maraming tao, kabisado nila yung Quran, o magaling sila sa tajwid, o tajwid master sila, o ano pa man tawag nila sa sarili nila, pero hindi nila sinasabuhay ang Quran. Yun ay, kumbaga, taliwas sa kung ano ang hinihiling ng Quran. Yun ay taliwas sa anumang hinihiling ng Quran o karapatan nito na dapat nito ay isinasabuhay. Nabanggit doon nung nakaraan, yung sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na dapat na ang nagbabasa ng Quran ay sumasamba sa gabi habang tulog ang mga tao. At sa umaga naman, ganin din, siya ay sumasamba habang gising ang mga tao sa araw. At siya ay umiiyak habang ang mga tao ay tumatawa. At siya ay nananahimik habang ang mga tao ay nag-uusap-usap. Yung pinakamainam pala na dito, nakahulugan nito, yung tinatawag na tamayuz. Tamayuz, ibig sabihin ang mananampalataya, lalong-lalo na yung hamilul Quran o ahlul Quran, mga may tangan ng Quran, sila ay dapat mutamayiz. Mutamayiz, ibig sabihin, excellent. Excellent o kumbaga, mas mataas yung antas nila kaysa sa pangkaraniwang mga tao. Sa tinukoy nga rito, yung mga may tangan ng Quran, sila ay sumasamba sa araw at gabi. At kakaiba yung ginagawa nila sa pangkaraniwang tao. Ibig sabihin, mas mataas ang antas nila kaysa sa pangkaraniwang tao. Katulad nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, ang mga nangunguna sa mga nangunguna, sila ang mga malalapit kay Allah. Sa ahlul Quran, dapat sila ay mutamayiz, sila ay nag-excel, sila ay sabihin na nating nangingibabaw kung ihahambing sa pangkaraniwang mga tao. Sa gabi, yung mga tao tulog na pero siya ay sumasamba pa rin kay Allah.
Sa araw, yung mga tao, gising nga pero abala sa mga gawaing makamundo o pangmundo. Pero siya, sumasamba pa rin kay Allah. Yung mga tao, tawa ng tawa dahil sa kung ano-anong ginagawa nilang paglilibang. Pero ang may tangan ng Quran, siya ay naiiyak. Dahil sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at syempre sa pagbabasa ng Quran, at habang ang mga tao ay maingay na nag-uusap-usap, siya ay tahimik. Ngayon din sa pagmumuni-muni sa Quran, alhamdulillah. So yung Quran ultimately ay dapat na lilitaw ang epekto nito sa ugali ng tao, sa asal ng tao at sa kanyang mga gawi sa araw-araw. So sinabi ni Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu, nga para sa parehong kahulugan, dapat nag-excel ang may tangan ng Quran kung ihahambing sa pangkaraniwang tao. La yanbaghi li hamil al-Qur'ani an yakuda man yakud. Yung may tangan ng Quran ay hindi marapat na nakikipagdaldalan sa sino mang madaldal. Wala yajhalu ma'aman yajhal. At hindi siya marapat na nagpapakamangmang kasama ng mga mangmang. Walakin ya'fu wa yasfa lihaqqil Quran. Subalit siya ay ya'fu. Yung ya'fu, yun nga isa sa mga kahulugan nito, nagpapaumanhin. Pero maaari rin ito mga hulugan na walang kinalaman. Ibig sabihin, wala siyang kinalaman doon sa mga madaldal at wala siyang kinalaman doon sa mga nagpapakamangmang. At yasfah, ibig sabihin lumalayo siya. Lumalayo siya doon din sa mga mangmang at doon sa mga madadaldal. Alang-alang sa Quran. Ibig sabihin, yung tao na may tangan ng Quran, sa bukod sa pangangalaga niya sa kanyang karangalan na siya ay Muslim, na lumalayo siya sa mga bagay-bagay na maaring makakaapekto sa kanyang pagiging Muslim. So unang-una niyang pagsasaalang-alang sa kanyang pinangangalagaan, ang Quran na kanyang tangan. Okay, so hindi pwede na yung tao ay kumbaga hamilul Quran, may tangan ng Quran, pero siya ay makasalanan. Hindi pwede. O kaya siya ay hindi matuwid. O kaya siya ay nagpapabaya sa mga gawaing pagsamba. Mas masahol yung masamang tao. O hafid ng Quran pero kriminal. O nagkakabisado ng Quran pero nagbibidyoke. Nagkakabisado ng Quran pero uminom ng alak. So hindi dapat. So, ang Ahlul Quran, ganito sila. At actually, ang Ahlul Quran, inilalarawan ito ng mga scholar, hindi lang ito yung mga nagkakabisado ng Quran o maraming kabisado sa Quran o kabisado ang buong Quran. Hindi sila ang Ahlul Quran. Ang Ahlul Quran, sila yung nagsasabuhay sa Quran, unang-una at higit sa lahat. Nagsasabuhay sa Quran. Kabisado yun sa Quran, konti lang. Pero sinasabuhay naman yung Quran, mas Ahlul Quran pa siya doon sa kabisadong buong Quran pero hindi naman nagsasabuhay nito. So siya yung mas may tuturing na Ahlul Quran. Yun nga, ya'fu wa yasfah lihaqqil Quran, siya ay lumalayo at walang kinalaman sa mga madadaldal at sa mga nagpapakamangmang para sa kapakanan ng Quran. Lianna fi jawfihi kalamullahi ta'ala. Dahil nasa loob ng kanyang katawan ang salita ni Allah. Lianna fi jawfihi kalamullah. Dahil nasa loob ng kanyang katawan, nasa loob ng kanyang isip, nasa loob ng kanyang puso, nasa kanyang kaluluwa ang salita ni Allah. So yun ay kanyang pinahalagahan. Halimbawa, may daladala kang pagkain, sisikapin mo na hindi ito marurumihan. Sisikapin mo na hindi ito marurumihan. Siguro hindi ng Quran, inshallah. Yulakas tilkal adabul imam al-Qurtubi yakul, yanbaghi lahu an yakuna
lillahi hamidan wa li ni'amihi syakiran wa lahu dhakiran. So ito na yung magandang asal din ng hamilul Quran. So siya ay dapat nagpapasalamat kay Allah, nagpupuri kay Allah, umaalala kay Allah, wa alayhi mutawakkilan, siya ay marapat na nananalig kay Allah, wa bihi musta'inan, siya ay kay Allah humihingi ng tulong, walil mauti dhakiran wa lahu musta'iddan. Inaalala niya ang kamatayan at tagahanda para rito. At syempre, ang paghahanda para sa kamatayan, hindi ito sa paghahanda sa iyong libingan. Ang paghanda sa kamatayan ay ang paggawa ng maraming kabutihan, na maraming puhunan para sa kabilang buhay, at ang pagpapadalisay sa ating mga sarili mula sa kasalanan. Nang sa gayon doon pa lang sa libingan, inshallah, wala na tayong pananagutan. O kung meron man, konti na lang. Kaya marapat yung tao ay palagi na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa siya ng paraan na matutupad niya lahat ng kanyang mga pananagutan. Para abutan man siya ng kamatayan, wala siyang pananagutan. Nagawa niya na yung sala, nabayaran na niya yung utang niya, natupad na niya yung pinagkatiwala sa kanya. So ganun yung mga ilan sa paghahanda sa kamatayan. Hindi lang yung paggawa ng gawaing pagsamba. Kasi sa araw ng paghuhukom, lahat sisingilin eh. Hindi lang yung gawaing pagsamba na kung ginawa mo ba ito, hindi mo nagawa. Pati yung mga kumbaga pananagutan mo, sisingilin. Meron kang pamilya na papabayaan mo, sisingilin sa iyon. Meron kang utang di mo binabayaran, sisingilin sa iyon. Meron kang ninakaw, sisingilin sa iyon. Meron pinagkatiwala sa iyong pera, sisingilin sa iyon. Meron kang trabaho, hindi mo ginawa ng maayos, sisingilin sa iyo yun. So lahat ng yun ay kabilang sa paghahanda para sa kabilang buhay. وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ. Siya ay marapat na nagiging matatag sa pagtitiis at nagpapakabanal. وَيَتَوَادَ لِلْفُقَرَاءِ. Siya ay nagpapakumbaba sa may hirap. وَيَتْرُكُ الْجَدَلْ وَالْمِرَى. At siya ay nagiiwan o hindi, kumbaga siya ay tumatalikod sa pakikipagtalo at pakikipagdebate o pakikipag-away, kumbaga. Wa ma'ahifdil walad lima tayassara minal Qur'anil Karim yanbaghi an yahfuda ba'dal ahadith. So ito na yung huling nabanggit natin nung nakaraan. So dapat mag-aral din yung bata ng hadith at iba pang mga kaalaman na may kinalaman sa Islam. So yung pag-aaral nga, dapat ito ay kumbaga balanse. Nag-aaral ka ng Quran, hindi mag-aaral ka rin ng hadith. Nag-aaral ka ng Arabic, hindi mag-aaral ka rin ng grammar. Mag-aaral ka rin ng pagbasa ng Quran at iba pa. Wa innal aba wal ummuhat wal muallimina wal muallimat hinama yaqumuna bihada al janib fa innahum yagrisuna mahabbatullahi wa rasulihi fi qulubi an-nashi'ati wa yarbitunahum bil aslain al-adimain li hadhihi al-ummah. Sa mga magulang daw, ang mga nanay, tatay, mga tagapagturo, lalaki man o babae, tuwing ang ginagawa nila ang pagtuturo na ito, sila sa katotohanan ay nagtatanim sa mga tao, lalong-lalo na sa kabataan ng pagmamahal kay Allah at sa kanyang sugo. Na dito sa pamagitan nito ay itinatanim nila ang binhi ng dalawang saligan na ito ng relihiyon na ito. Dalawang dakilang saligan ng relihiyon. Ay sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniwan ko sa inyo ang mga bagay na kapag pangahawakan ninyo ang dalawang ito ay hindi kayo maliligaw kahit kailan. Kitabullahi wa sunnati. Ang aklat ni Allah at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito iikot yung pagtuturo sa mga bata o sa mga tao sa pangkalahatan. Sa aklat ni Allah at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi talaga ako sang-ayon doon sa mga
Islamic Center na nagpapakadalubhasa sa mga bersikulo ng Biblia. Walang ganun. Hindi yung ginawa ng mga sahaba. So inuna nilang pag-aralan ang aklat ni Allah at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, wala nga akong wala akong alam na libro, nung naunang mga scholar na nagpakadalubhasa. Ibig sabihin yung libro nila ay nakatutok sa Biblia. Isa lang yung alam ko. Yung libro ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yung Al-Jawabus Sahih. Ang tamang tugon, kasi may mga may mga bersikulo doon ng Bible. Pero matalino yung pagkakatalakay doon. Hindi yung lang. Ginawa lang controversial yung mga talata ng Bible. Umikot lang sa Bible yung talakayan. Talagang nababanggit doon yung Quran at ang Sunnah. At ang ginawa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ginawa niya lang talagang secondary evidence ang Biblia, hindi primary. Kasi yung primary evidence natin palagi, kapag tayo ay nagdadawa, Quran at Sunnah, hindi ang Biblia. Yung nga, actually yun maling-mali Kasi tayo, ang sinusunod nating sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So magtatanong yung tao, bakit bawal yung baboy? Tapos sasagot mo, Biblia. Maling yun, maling sagot yun. Ang isasagot mo, bakit bawal ayon sa ating batayan? Hindi yung sa batayan ng ibang relihiyon. Kasi ibang relihiyon naman, kumbaga yung yung Biblia ngayon, sa Judaismo o sa Kristyanismo, yung Biblia na bagaman originally, yun ay bahagi ng Torah. So, ang magiging primary natin na batayan ay ang Quran at Sunnah, kahit sa ating da'wa, insyaAllah. Yung nga hindi may kita niyo yung epekto nung kapag yung tao nagpapakadalubhasa sa Biblia na hindi siya nagpakadalubhasa muna sa Quran o sa Sunnah. Marami siyang magagawang sablay. Kundi man sa kanyang pananalita, pati sa kanyang ugali. Hindi lang sa kanyang ugali sa da'wa, pati ugali niya sa kanyang pakikipagkapwa tao. Kaya huwag kayong magtataka kung marami sa mga nagpapakadalubhasa sa Biblia, bandang huli matutuklasan nyo, mandurugas pala. Kasi hindi nila natutunan ng maayos ang kanilang relihiyon. So ganyan din sabi, wasayakuna lidhalika atharuhu biidnillahi fi hamlin nashiati alal khisali an-nabila wal adatil hamida. So magiging epekto, insyaAllah, ng pagtatanim ng mga binhi ng Quran at Sunnah sa bagong henerasyon ng mga Muslim, ang mga katangian na kapuri-puri at ang mga katangian na marangal at mga asal o gawain, mga gawi na kapuri-puri. So ito yung inaasahan natin sa pagtuturo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga bata ng Quran at Sunnah, na sila ay magkaroon ng mga katangian na marangal at mga gawi na kapuri-puri. Pero nga, katulad nga ng binabanggit ko, maraming challenges ngayon na hindi porke merong ganitong pag-aaral, matitiyak natin na natututo nga ang tao kasi ang malaking talaga ngayon, malaking impluwensya sa mga tao, lalong-lalo sa mga bata, bukod sa internet, yung eskwelahan. Kasi mas matagal silang nandun Kahit anong tuwid natin dito, pagpapakamatuwid natin dito, kung yung nakikita ni Choco doon, puro kagaguhan, yun di gagayahin niya. Kaya hindi rin talaga garantya na Porque nasa Muslim community, halimbawa may magulang, iiwan niya yung anak niya dito, o dyan yung anak ko sa inyo mag-abroad muna ako. Tapos yung anak niya, hindi naman nagiging matuwid. Tapos sisisihin niya yung Muslim community. Sabi niya, ba't yung anak ko nandyan, hindi naman natuto? Hindi naman nagpakamatuwid. Hindi lang naman yung Muslim community yung merong impluwensya sa tao. Kahit yung mga tao sa labas lalo na. Kasi mas matagal nilang nakakasama yun. Internet, ganun din. Mga nakikita nila sa Facebook, maraming pwedeng magiging impluwensya sa tao. Pero ganun pa man, mas mainam na yung nagsisikap tayo na makapagturo at may matutunan kaysa naman doon sa wala talagang ginagawa.
wala talagang ginagawa. Kasi minsan may magulang na ganyan eh. Yung sinisisi yung teacher ba't hindi natuto yung anak. Yun nga rin pinagkaiba ng ngayon, ng mga tao. Isa sa mga pinagkaiba ng mga tao ngayon sa mga tao noon. Yung tao noon, kapag mababa yung grade ng anak, ang pinapagalitan ng nanay, yung anak. Pero ngayon, kapag mababa yung grade ng anak, ang pinapagalitan ng nanay, yung teacher. Ngayon, marami lang nagbago ngayon sa panahon natin ngayon. So, dapat yung tao, siya mismo yung magsisikap na matuto. Nagsisikap yung nagtuturo, magsikap din siya na matuto. Inshallah. So nga, fatamhal adat as-sayyi'a allati iktasabuha min gayrihim. So nga, kaya ko nabanggit yung tungkol doon. Kasi nga, sa pag-aaral ng Quran at Sunnah, inshallah, buburahin nito ang mga masasamang gawi na nakuha ng mga tao mula sa ibang tao. Kasi makakapulot talaga yung mga tao, lalo na mga bata, ng masamang impluwensya sa labas. So hindi porke di ba akala ng mga taga Maynila, pag taga probinsya, mabait, magalang, hindi rin Hindi rin, kumbaga, yung kasi, lumaganap na yung yung impluwensya. Lalo ngayon may internet. Lalo na ngayon na may internet. Dati, nung bata pa ako, ganun yung inisip namin pag taga-probinsya, mahinhin, magalang. Bihira kasi ako lumabas ng bahay. Pero nung first time kong makapunta ng nung college na ako, magsimula na maglakwatsa. Punta ako ng Rizal, probinsya na yun, di ba? Rizal, Bulacan. Inikita ko yung mga tao doon, parang lalo yung mga babae. Sabi ko, parang mas matindi pa itong mga tao dito. Mas mainhin pa yung kapitbahay namin doon sa Tondo. Nakita ko sila doon, ang ikli ng mga shorts, tapos nakatambay kahit hating gabi. So hindi rin porke nakatira sa probinsya o nakatira sa bundok, magiging Pino yung ugali. Siyempre, ganun din, hindi porke nag-aaral ng Quran o ng Sunnah, magiging Pino yung ugali. Kailangan din. Ang pagsisikap nandun palagi sa tao. Hindi pwedeng isisisi palagi doon sa community, sa nagtuturo. Siya mismo magsikap, inshallah. Kasi minsan doon sa Saudi, may programa kami nun yung Al-Wafi program 2010 hanggang sa umalis ako sa Saudi. Kami nagsimula nun Yung mga estudyante namin, mga bata, ang karamihan doon mga 10 years old to 14 years old. 2 taon yun na programa. Nagtuturo ako ng Islamic studies. Kasi English yung yung method of instruction, kaya ako yung isa sa mga pinagturo doon. Kasi mga estudyante namin, mga Indiano, mga Pakistani, mga anak ng mga professional, anak ng mga doktor, magagaling. Kaso may ilan doon, makita mo talaga sa kanila yung pangangalaga ng mga Indiano tsaka Pakistani, ng mga Muslim, mga Indianong Muslim. Talagang sila, yung binabantayan talaga nila yung mga anak nila. Hindi naman siguro lahat, pero talagang magagaling yung mga bata. May isa kaming estudyante Canadian sila, pero Pakistani talaga sila. Nag-migrate sila sa Canada. Ngayon, 6 na. Nakatapos na ng Madina, inshallah. Pero yung ibang mga bansa, mapapansin ko yung mga taga-Nigeria, taga-Kenya, yun yung mga boppers doon. Lalo na may isang Pilipinong estudyante namin, nag-isang Pilipino, kulelat talaga. Kulelat. Kaya may may epekto din yung yung magulang pa rin doon sa bata. Siyempre, nasa pagsisikap din ng bata. Alhamdulillah. Sige nga, وَتُسَلِّمُوا وَتَسْلَمُوا أَلْسِنَتَهُمْ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْبَذِيئَةِ وَيَهُدُّوا بِالْأَجْرِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم نَصَرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا وَحَفِظَهُ وَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ
karbuhamili fikhin laysa bifaki. Sa mga pag-aaral ng Quran at Sunnah inshallah ay magdudulot na maging ligtas ang dila ng mga tao, lalong-lalo ng mga kabataan, mula sa mga pananalita na hindi kapuri-puri. Sa mga pananalita na hindi kapuri-puri, halimbawa yung mga mura, ganun. Pero depende rin sa mura eh. Kasi nga sa yung may mga terminology tayo na di ba? Gago, tanga, napaliwanag ko na yun dati. Merong mga alim, hindi sila nahihiyang mabanggit yun. Yun naman yung napulot ko dati. Lalo na yung tatay ni Saad, tsaka yung pinsan niya na kasama ko sa Islamic Center. Ganun sila magsalita. Para sa kanila parang yung pag sinabi nila yung tarantado, gago, walang mali siya eh. Kasi tarantado naman talaga yung tinutukoy nila na tarantado. Masama talaga yung ugali. Masama talaga yung ugali. Kaya nga, minsan may nagsumbong sa akin, minura daw siya. Sabi ko, baka naman kabura-mura ka talaga. Dapat ka lang murahin siguro, kaya ka minura. Iba rin eh. Yung mga alfadul badia dito, so maaring kasi subjective din yung usapin na yun eh. May mga tao so oversensitive, ayaw nila nakakarinig ng ganito. Sa amin normal yun eh. Tapos yung kahit doon sa mga nakasama ko dati, mga graduate ng Madina yun, yung tatay ni Saad, graduate ng Madina. Tapos isa niyang tito na kasama ko sa Islamic Center, galing din ng Madina. Pero pag magsalita sila, casual lang sila na magsalita talaga. So walang depende rin sa tao kung ano yung kanyang magiging standard, kung ano ba yung alfadul badia, yung pananalita na hindi ka nais-nais. Depende rin. Kasi katulad na banggit natin dati, di ba? Maraming mga terminolohiya sa Arabic na ginagamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Parang masama yung kahulugan, di ba? Halimbawa, sakalat ka umok, mawala ka nawa sa nanay mo, ibig sabihin mamatay ka na sana. Kasabihan nila yon. O kaya yung wayhak. Yung wayhak, di ba, doon sa Omar series, madalas mong maririnig yun. Yung wayhak, ang ibig sabihin pala niya, literally galing siya sa salitang wajhak. Kung baga sa Tagalog, may sinabi yung tao, hindi mo nagugustuhan, sabihin mo sa kanya, ulul. Parang ganun. O yung wajhak, mukha mo. Ba't mo nasasabi yan? Parang ganun yung yung kahulugan niya. Pero hindi yun Hindi yun minamasama. Depende rin siguro sa kultura o depende rin sa ugali ng tao, yung mga nagbabanal-banalan, ayaw nila yung mga bagay na yun. Depende rin sa tao kasi may taong may taong ayaw nila yung tao nagmumura. Pero sila naman mandurugas. May ganun Iba-iba yung sukatan ng tao ng kabanalan. Pero nga yung kasi kung sa Arabic kasi talaga, ganun sila magsalita, sakalat ka umok, wayhak. Tas marami pang iba, talagang parang mura. Pero wala lang sa kanila. Siguro iba-iba lang talaga yung iba-iba yung tao. Ako, mawala ka na sa nanay mo, sakalat ka umok, mamatay ka na sana. Tas meron pang isa, di ba, yung yun doon sa Omar series, yung may nakita siyang lalaki na yung maglakad dahan-dahan tapos nakayuko. Sabi niya, katalak Allah, patayin ka nawa ni Allah. So depende rin depende rin sa, o gano'n lang talaga Pilipino. yung Pilipino lang yung gano'n, yung oversensitive. So sa pamagitan nito, wayhuddu bil ajril warid fi qawlihi, at sa pamagitan ng pagtuturo ng Quran at Sunnah, makakamit natin ang gantimpala inshallah na tulad ng binanggit ni Allah, naddarallahu. Naddarallahu pala ito, hindi nasarallah. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan wa hafidahu wa ballagahu gaira. Nadara, ibig sabihin, kumbaga pagliwanagin nawa siya ni Allah o gawin siyang maliwanag na technically biyaan nawa siya ni Allah. Biyaan nawa ni Allah
ang tao na nakarinig mula sa amin ng isang hadith. Kinabisado niya ito at ipinarating niya ito sa iba. Na dahil sa ginawa niya ito, siya ay magiging malapit farubba hamili fikhin laysa bifaki. Dahil maaring yung tao na yun, kumbaga, biyaan naman ni Allah yung nakarinig ng hadith, kinabisado ito at ipinangaral ito sa iba. Pero yun nga, maaring yung may dala ng kaalaman ay hindi makikinabang sa kaalaman na yun. Actually, may kinalaman ito dun sa baka nga ito yun mismo dun sa yung sa khutbatul wada, yung huli niyang khutbah sa Arafah. Doon sa khutbatul wada, sabi niya doon sa mga tao, yung mga nakarinig ng khutbah na yun, iparating nila yung narinig nila sa iba. Dahil maaring yung nakarinig ay mas makakaunawa kaysa doon sa may dala ng balita. At ngayon din dito, maaring yung nagtuturo, yung kanyang estudyante ay mas makakaunawa kaysa sa kanya na nagtuturo. May reward pa rin siya. Kasi nga, di ba, ilmun yung tafaubihi, yun ay kaalaman na pinakikinabangan, inshallah. Panghuli, inshallah, wa ma'al ihtimami bil Qur'ani was sunna alal muallimina al-inayatu bil aqidati wa garsi mafhumiha as-sahih fi nufusit tullabi wat talibat. At kabilang sa pagpapahalaga sa Quran at sa Sunnah na marapat na isabuhay ng mga nagtuturo ay ang pagpapahalaga sa akida at ang pagtatanim nito sa mga tao ng tamang pag-unawa dito, lalong-lalo na sa kanilang mga mag-aaral. O akida pa rin, babalik pa rin sa akida ang kahalagahan ng pag-aaral ng Quran at Sunnah. So pinag-aaralan natin ng Quran at Sunnah para sa kapakanan ng akida. Fayarbitunahum bil khaliqi jalla wa ala. Sa pamagitan ng akida, baga itinatali natin ang mga tao, iniugnay natin ang mga tao sa kanilang tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga sa pamagitan ng akida, yun nga, katulad na banggit natin dati pa ang akida, dito natin inuunawa ang lahat ng bagay. So, ito yung pundasyon ng ating paniniwala at ang praktikal na aplikasyon ng paniniwala na ito sa pang-araw-araw nating buhay may kinalaman pa rin sa akida, inshallah. O ito mismo yung ating akida. Kasi ang akida, hindi lang ito paniniwala. May kinalaman din ito sa ating manhaj, kaparaanan, kung paano natin ginagawa ang pagsamba at inuunawa ang mga katuruan, mga paniniwala. At syempre, akida rin, matuturing o may kinalaman din sa akida, yung pakikitungo natin kay Allah at pakikitungo natin sa sarili natin at sa iba. Yatawajjahu ilayhi fi sa'iri ibadatihim wa du'aihim. At dahil sa akida na ito, natangan nila, magagawa nila yung kanilang mga pagsamba at kanilang mga panalangin sa pamagitan ng tamang akida o ayon sa tamang akida. Okay, kasi paano halimbawa kung yung tao walang alam sa akida? Paano siya sasamba? Paano siya magdudua kay Allah? Mag-iimbento lang siya. Mag-iimbento lang siya. Sa yung mga usapin sa mga gawaing pagsamba, hindi lang ito fake. Kumbaga na pagkuha ng mga batayan, kung paano ginagawa mga ito. So may akida pa rin na may kinalaman dito. وَيَعْلَمُوا يَقِينًا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الرَّزَّاقُ هُوَ الرَّازِقُ النَّاصِرُ الْوَهَّابُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Sa pamagitan ng akida, nalalaman natin na may katiyakan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagbiyaya, tagatulong at ang tagapagkaloob at ang may kakayanan sa lahat ng bagay. فَمَنْ حَصَلَ لَهُ مَكْرُوهٌ فَلْيَتَوَجَّهْ بِالدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. Na sino mang makakagawa ng kasalanan para sa sino mang may tamang pag-unawa sa akida, nagbabalik loob siya kay Allah sa pamagitan ng dua. At naiintindihan niya na dapat siyang magtawba. Pero yung tao na walang alam sa akida,
wala lang, gawa lang yun ang gawa ng kasalanan kasi hindi man niya nalalaman kung ano yung bigat ng kanyang ginawang kasalanan. وَلْيَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي سَائِرِ أُمُورِهِمْ. At sa pamagitan ng kaalaman na ito sa akida, ang tao ay nananalig kay Allah sa lahat ng kanyang mga gawain, insha'Allah. So ito yung layunin ng pag-aaral ng Quran. Ultimately, ibabalik tayo nito sa mas matibay at mas maayos na ugnayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.